Good morning, Lord. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Diyos sa umagang ito. Purihin ang ating Diyos na buhay sa umagang ito, mga kapatid. Tayo na naman ay magpapatuloy sa ating pagbabasa ng salita ng ating mahal na Panginoon. Dito tayo sa Mateo 17. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus, nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagniningning sa kaputian ang kanyang damit. At nakita ng tatlong alagad sina Moises at Elias ang nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng 3 tolda. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatira pa, ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinawakan. "Tumayo kayo, huwag kayong matakot," sabi niya. Nang tumingin sila, si Jesus na lamang ang kanilang nakita. Habang sila ay bumababa sa bundok, iniutos sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kaninuman ang tungkol sa pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Tinanong siya ng mga alagad, "Bakit po sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na dapat munang dumating si Elias?" Sumagot siya, "Darating nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay at sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias ngunit hindi siya kinikilala ng mga tao at ginawa nila kay Elias ang gusto nila. Kaya tulad ng ginawa sa kanya, pahirapan din nila ang anak ng tao." Naunawaan ng mga alagad na si Juan na tagabautismo ang tinutukoy niya. Pinagaling ni Jesus ang batang sinasaniba ng demonyo. Pagbalik nila sa maraming tao, lumapit kay Jesus ang isang lalaki at lumuhod ito sa harap niya at nagsabi, "Ginoo, maawa po kayo sa anak ko. Siya po'y may epilepsy at lubhang nahihirapan. Madalas po siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko po siya sa isang mga alagad ngunit siya'y hindi mapagaling." Sumagot si Jesus, "Lahing napakasama at walang pananampalataya, hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisin? Dalhin ninyo rito ang bata." Inutusan Jesus ang demonyo na lumabas sa bata at ang bata'y gumaling agad. Pagkatapos ng sila na lamang lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo?" Sumagot siya, "Dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumapit ka roon at ito'y lilipat nga." Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa, ngunit ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapapalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Muling binanggit ni Jesus ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Nang magkatipon sa Galilea, ang mga alagad sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang anak ng tao ay ipinagkanulo at papatayin, ngunit siya'y muling bubuhayin sa ika-3 araw." At sila'y lubhang malungkot. Pagbabayad ng buwis para sa templo. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. "Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro?" tanong nila. "Opo," sagot ni Pedro. Nang pumasok siya sa bahay, tinanong siya ni Jesus, "Ano sa palagay mo, Simon? Sino ba ang nagbabayad ng buwis sa mga hari dito sa mundo? Ang mga mayayaman ba o ang mga dayuhan?" "Ang mga dayuhan po," tugon ni Pedro. Sinabi ni Jesus, "Kung gayon, hindi dapat magbayad ang mga mamamayan. Gayunpaman, para wala silang masabi sa atin, pumunta ka sa lawa at mamingwit ka. Kunin mo ang unang isdang mahuli mo." Praise God. Ibuka mo ang bibig niyon at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo iyon at ibayad mo para sa buwis nating dalawa. Praise God, hallelujah mga kapatid, no? Purihin ng Diyos
sa kanyang mga salita sa umagang ito. Naway na bless po tayo sa ating mga narinig at pagpalain ng buhay ng bawat isa sa atin. Lord Jesus, maraming salamat po sa umagang ito at pinahintulutan mo akong ihayag sa kanila ang iyong mga salita at tunay pong napakadakila po ninyo. Purihin po ang iyong pangalan, purihin po ang ating Diyos na buhay sa umagang ito. Maraming salamat po sa ating lahat sa pakikinig at mulit-mulit po hanggang dito na lang po ako at God bless us all po.